Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. At syempre kasama natin walang iba, Abogado de Campanilla, Attorney Danny Con. Good evening, Attorney. Ay, magandang gabi rin sa iyo. Kanina mataas ngayon bumaba. Ano ba? Oo, kasi mahirap yung sa umpisa pa lang, nasa taas na tayo. Di ba? Ganon. Medyo relax lang. Relax lang. Okay. Sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyo. At syempre, naka-tune in po kayo sa ating programa, Abogado de Campanilla sa Signal 101. Hindi lang yan, pwede nyo kaming mahagilap sa ating Facebook account at YouTube sa TV UP. At ugaliin nyo na pong manood sa ating programa, ha? Dahil syempre ito lamang ang nagbibigay ng matalinong talakayan sa batas. Ayan. At syempre hindi lang yung sa batas, marami pang iba. May love life. Di ba? Bukod sa love life, meron pang marami natututo. Chismis ba rito? Ano, talagang dami chismis. Ano ba tawag diba? sa chismis? Marites. Ganun ba? Oo, di mo namang marites? Ang naabutan ko kasi chismax. Ha? Saan lupalog ng earth galing si Danny Conception? Nung araw Hindi yun niya alam yung marites? Hindi, alam ko yun. Okay. Pero sinasabi ko, nung panahon ng bata-bata tayo, yan ay hindi marites. Tayo? Ba't dinadamay mo ko? 3 paligo lang. Sige na nga, pagbibigyan ko na. Parang chismax yata. Chismax. So ito, sabi mo kanina sa akin, pagka Bicolana, maganda, maanghang, siling, Bicol. Sabi mo kanina. Siling Bicol. Siling Bicol. Ano yung sabihin? Maanghang. Maanghang. Hot. Pagka mga Ilocana, sweet. Mga Ilonggo, di ba? Ay, sorry. Kapag ka Ilocano, bagoong yun eh. Hindi, pag Ilocana. Pagkain yun eh. Bagoong. O hindi, ang sinasabi ko yung mga traits, characteristics, ganyan. Pagka, di ba, pag kunwari ikaw ay kapangpangan, masarap kumain. Yan, kasi masarap magluto eh, di ba? Pagka ikaw naman ay Ilocano, matipid. Oo, pero mas matipid ang mga Boholano. Totoo. Pinaka-kuripot daw. Sabi ko na nga matipid, ikaw naman kuripot. Ang pinaka-kuripot daw na tao sa Pilipinas ay mga Boholano. Okay. Kasi ang mga Ilonggo daw ay sweet. Pero sila yung hindi pa nila kinikita daw ang pera, ginagastos nila. Ang mga taga basta Ilonggo? Basta Ilonggo daw. Ganyan ba yan? O sige. O edi sige. Yun naman daw mga waray, huwag mong gagalitin. Bakit? Sasaksakin ka. Naku, Derek, ayan laki ng mata ni Derek waray na waray yan eh. Di ba, meron dating si Gloria Romero at si Nida Blanca, isang waray, isang... Hindi, si Manang Biday. Manang Biday, si Gloria. Si Nida Blanca is... Alam ko Batangueña siya. Parang, di ba, parang isang waray waray at saka... Sini lang yun. Sini lang yun. O nga, parang may Hindi, ganung klaseng pelikula eh. Si Biday at si Waray. Si Nida Blanca ba yun? Nida and Gloria, nakakatuwa yung mga dating pelikula. Manang Biday? Yes. At anak ni Waray, ganun ba yan? Hindi, Manang Biday. Huwag mo ko tanungin, nakita ko lang yun sa lolo. Sinabi lang ng lola ko sa akin eh. Pero napanood ko eh. Oo. Alam mo bakit? Kasi ngayon, pagka ikaw ay nanonood ng mga lumang pelikula, ginagandahan na nila ngayon, nilalagyan ng, what do you call, nire-revive. So napapanood mo yung mga dating black and white na pelikula. Parang nire-rehabilitate ang film, gano'n? Parang hindi. Ano tawag? Restoration is the right term. Nire-restore. Yun. Oo, parang historical sites lang yun. Diba? But anyway, sabi nga natin, Luzon at Visayas at Mindanao, kung saan man ho kayo dako ng mundo. At Earth doon. Earth talaga. Pwede naman nationwide lang, di ba? Pwede ho kayong tumawag sa amin. Baka bigla may tumatawag na taga-Mars. O kaya eto na, Globe users and smart users, eto na ang mga numero namin, attorney. Kapag ka po Globe, 0954-310-0331. Yes. At kung smart, 0961-770-8888.
8807. Yan. Okay, kaya mag-iwan na po kayo ng mga numero kung gusto nyo magtanong sa amin. Pwede ko kayo magtanong at kung gusto nyo naman makausap si Attorney Danny Concepcion ng masinsinan. Pwede naman kayo lang. Tumawag. Tumawag ho kayo, di ba? Tawag kayo dito sa amin. Alright, eto na ang ating first texter na si Mia, 27 years old, ng Caloocan City. Magandang araw po. Speaking of Caloocan, ha? Caloocan, ang nananong mayor dyan si Anong Malapitan. Tama ba? O, yan. O. Magandang araw po. Pero nanalo din si Congressman Egay Erice. As congressman. Sa Caloocan. Sa Caloocan. Ano kaibigan natin kaya? yan. Si Manong Egay Erice. Ayan. Congratulations. Magandang araw po. Humihingi po ako ng payo. Nakabili po ako ng gamit mula sa isang tao. Pero lumabas na ito pala ay ninakaw. Ouch. Sabi na nagbenta, hindi raw niya alam. Ngayon po ay may reklamo laban sa kanya at pinipilit akong isauli o palitan ang gamit. Ang kaso po, na ibenta ko na rin po ito sa probinsya at hindi ko na po maibabalik. Sabi na nagbenta, damay daw ako. Ano pong dapat kong gawin? Nalilito po ako. Salamat po sa inyong tulong. Ayan. So, ang sabi niya, wala siyang alam. Well, ang batas po kasi, pinarurusahan yung mga taong bibili ng gamit na nakaw. Ang tawag sa kanila ay fence o bakod. Bakit po bakod? Bakit bakod? Kasi po kapag yung ninakaw, kumabila na sa bakod, parang nawawala na yung responsibility. Hindi, nawawala na yung karakter na kriminal. Nanakaw. Ay, okay. Pero hindi totoo yun. Ay, kaya nga mayroong anti-fencing law. Kaya yung fence na yon ay binuwag nitong anti-fencing law. Kasi technically, the moment na naiitsa mo na yung ninakaw sa kabilang bakod, hindi na mahahabol. Kaya ano pala mga modus kayo, may pasa-pasa. Siyempre, hindi ho sapat na hindi ninyo alam. Dapat ay wala rin kayong pwedeng pagbasihan na ito ay hindi nakaw. Example. Yan. Sige. Example. Dapat to, hiningin ninyo yung resibo mula sa tindahan na nagbenta ng gamit doon sa nagbebenta sa inyo. Possible. O kaya naman. Sa'yo ba to? Siyempre, sasabihin nagbebenta, akin. Asa ng katibayan mo na sa iyo. O kapag ka nagpakita ng resibo, kunin niyo yung resibo. At yung resibo na yon ang magiging patunay na chinek ninyo na ang gamit na binibili nyo ay pag-aari nung nagbebenta at hindi nakaw. Question. Minsan, sa tagal ng panahon, hindi na talaga na itatago ang resibo. Or, akin nga talaga yan, pero matagal nang ginagamit ko yan, naiwan ko na yung resibo at nangangailangan lang ko ng pera kaya binibenta ko. So, paano na yun? Well, siguro, dapat kayong magtanong-tanong kung ito ba ay talagang sa kanya. Kasi po, ang nakalagay sa batas, kapag ka po may nagbebenta ng second hand, dapat ay hihingi ng clearance sa pulis. So, dapat hihingin mo yung clearance sa pulis nung nagbebenta. Medyo OA naman yun. OA na yun. In fact, wala namang gumagawa na nun. Pero yun ang nakalagay sa batas. Na sino ba naman ang magbebenta ng sampitsen? Pagkatapos pupunta pa ako ng PNP? Pupunta pa ako ng PNP. Mas mahal pa yung pabasahin ko papunta doon? That's it. Kaya it's more honored in breach than in compliance. Okay, I have a question. Kunwari, pwede siguro na sobrang baba niya binibenta. Pwede ka maghinalang ganon, di ba? Kung sobrang baba, tapos sabihin, bakit sobrang baba? Pero ang experience natin, kapag ka po ang gamit ay hindi mamahalin, wala naman po talagang naghahanap na niyan, manakaw man. Pero kapag ka po ang isang gamit ay mamahalin, katulad ng ng isang painting. Painting?
painting ni Amor Solo, ninakaw. Ay, naku, Hindi natural yun. na. Milyon yun. Yun yun eh. Pero hindi siguro gadgets Pero kung cellphone. nagbebenta lang ng segunda manong Kama. Sopa. kaldero po. Kaldero. Mga pinggan plato. Wala na yun. Hindi pa ba siguro, ay, bawiin man yan eh, di balik natin. Oo. Kasi mura lang. Pero pag pagmamahalin, medyo diyan kayo talaga dapat maging maingat. So in short, damay nga siya. Damay siya. Damay ka. Okay. Ang problema, sabi niya, hindi niya na maibabalik. Ano mangyayari? At pwede po namang bawiin doon sa kung kanino niya binenta. Fence din yun eh. Di ba? Fence. Hanggang sa yung pinagbentahan niya sa probinsya, fence din yun. Sa Hanggang mababa. dulo? Hanggang dulo yan. OMG! Ano ang parusa pag ikaw ay napatunayan na nakipag-cooperate sa taong kriminal? Wow. Kapag ikaw Big ay word. bumili ng gamit na nakaw, Oo. ay may parusa po, ay pwedeng makulong. Ay! Hmm? May kulong. May Oh kulong po my yan. gosh. Kaya Oo. nga po kinakailangang maingat kayo pag bumibili kayo ng segunda mano. Pero kung ang segunda mano ay doon nyo nabili sa Tiangge, kung saan ito inilalako, Oo. ay hindi na po kayo dyan. Oo. Kasi Kasi sa Tiangge naman inilalako. at saka hindi. Nako. Ibig sabihin, may mga nagbebenta ng cellphone. May mga nagbebenta ng cellphone na second hand, ha? Tapos, ibig sabihin nun, kung ikaw ay nakabili nun at siya ay may pwesto, kung Mababawi ba sa'yo? hindi na madadamay. Hindi po, mababawi din po yun. Ha? Mawawalan lang ng criminal liability. I see, I got it. Pero yung pong cellphone na binili nyo, maski sa isang tindahan, pero ito pala'y nakaw, okay, mababawi po sa inyo cellphone. Hindi mababawi kapag ito ay nabili mo sa isang public auction. O sa isang auction. trade fair. Okay. Okay, doon mo nabili sa trade fair, sa public auction. Okay? O kaya sa isang tindahan na nag-issue sa iyo ng resibo. Okay, pagka po opisyal na ito'y binenta, may resibo, hindi po bababawi sa inyo. Pero paano yung pera? Ng Kunwari, binawi mo. Sige, binigay ko sa'yo. Paano yun yung pera ko? ay, sorry na lang. Mamili ka, kulong o pera? Ah. Siyempre, pera, pipili mo. Sabi Kailangan ko rin ng pera. Hindi, okay na ho yung kulong. Libre ho bahay, libre pagkain, libre pandamit. Hindi, pero that's unfair. Lalo na kung sa store mo siya binili. Dapat isoli Kaya, ng store. pero kung sa store mo binili na nag-i-issue ng resibo, di ba, second hand yan, ang assumption kasi natin, ang hihingin ng pahintulot o permiso mula sa pulis, yung store na nagbebenta ng second hand na gamit. So, anong advice natin sa lahat ng... Kasi alam nyo, ba't kami nagtagal dito sa issue nito? Ang daming ganyan. At ang akala nila, okay kasi mura-mura lang. minsan. Kasi minsan talaga naman kakagat ka. Ang mahal-mahal ng isang cellphone. Tapos binibenta sa'yo. Mahal-mahal ng pustiso. Oo, tama. Tingnan natin kung sukat. Di ba? Nung sinukat mo, sukat na sukat. Ay! Parang hindi ako kukuha ng second hand na putitso. At saka hindi yung mga laptop, iPad, may mamahalin yan. So, hindi yung Nagbibiro lang naman tayo hindi sa na, pustiso. hindi yung porke mura at syempre nabili at hindi excuse yung nabenta nyo pa. So, kung kami sa inyo, wag na kayong bibili ng ganyan. Sakit sa ulo. Okay? Pero ikaw ba, bumibili ng mga second hand sa Tiangge? Bumibili ako ng ano ba second hand binibili ko? Kamukha, may Japanese surplus. Ba, Ay, maraming hindi. mga tinitindang maganda dyan. Hindi, bumibili ako, alam ko na. Bumibili ako ng second hand sa mga tools. Pag may kailangan ko ng tools for construction, example, generator. Ako, minsan sa Tiangge. Bumibili ako second hand yan. Bumibili ako ng... Nakita ko yung ang ganda-ganda ng kaldero. Bumibili ka ng kaldero sa Tiangge? Ay, kung maganda yung kaldero at mura. Halimbawa, Le Creuset.
Di ba? Ang Cordero, Le Cruz magkano na yun? Le Cruz 3,000 yata ang isa. Okay. Kung binibenta lang ng 500, Okay, pwede. Gusto ko yan. Maganda yan, ha? Sige. Eto na, si Mary Jane 25 from Cebu City. Sabi ko sa'yo, Luzon, Visayas, Mindanao Hello po, hingi lang po ako ng legal advice. I'm 25 and 2 months pregnant. Nasabi ko na po ito sa boyfriend ko at sa pamilya ko, pero sa side niya, wala pa pong nakakaalam. Hindi nila alam na kami. Okay, ang sabi niya, sa June pa lang niya sasabihin, dahil may problema daw sa kanila. Pumayag naman po ako, pero ngayon, hindi ko na po siya makontak. At mukhang naka-restrict na ako sa kanya. Sakaling hindi niya to pa rin ang pangako niya sa akin, pwede ko po ba siyang kasuhan ng RA 9262 or financial support kahit buntis pa lang ako? Thank you po sa sasagot. So, buntis siya. Ang sinasabi niya yung ama, yung isang lalaki. Pero ayaw na siyang... Na-ghosting siya in short. In short, ay parang ayaw siyang... Panagutan. Oo. So, paano na yan? Ay, opo. Kung yan po ay talagang kanya, ay pwede pong ma-classify yan as a violence against women. Even if nasa loob pa ng sinapupunan niya yung bata, hindi pa lumalabas. So, pwede na ba siyang kumuha ng support in terms of papacheck up, ganyan, sa ospital ng panganganak. Siyempre, hati kayo. Hindi mo naman ipapasang lahat ng gastos doon sa boyfriend mo. Hindi naman nabuo yan ng ikaw lang o ng boyfriend mo lang. At saka hindi sila kasali. Kaya na. Pero dahil doon sa bata lang. Dahil sa bata. At habang nasa loob pa ng tiyan, hati pa sila. Hindi, maski lumabas. Hati pa rin sila. Hati pa rin sila. Ang ibig ko sabihin, meron kasing frame of mind ang mga Pilipino. Kapag nabuntis ang isang babae, ang may kasalanan ng lahat yung lalaki. Hindi. Ay, hindi naman. Hindi naman mabubuo yun ng... Isa lang. It takes two. To make a baby. Yeah. Tango lang ako to make a baby. To make a baby. Sige. Okay. So, hati kayo sa obligasyon. Meron siya obligasyon, meron ka ring obligasyon. Pero pwede mong habulin yung nag-ghosting sa'yo. Okay? Eto, si Janine. Alas na ako. Batsi-batsi na at nabuntis na. Sabit. Alam mo, ang masama dyan. May chisma. Ang masama dyan. Paano hindi naman pala tunay yung identity niya? Hindi mo mahanap sa Facebook. Yun na. Baka pangalan niya. Ayun na. At worse, baka napakadami ng naanakan yan. Ako, yun ang isa ba doon sa totoo na. Oo. Dagdamin ko doon. Sige, Janine, ha? Janine, hindi ikaw yun, ha? Si Janine ng Laguna, gusto ko lang pong itanong, dapat po bang ideklara sa tax returns ng isang local public official ang kita mula sa lupa, 2 plus hectares na palayan, kung saan siya ang tenant at kumita ng malaki. May ebidensya po na nasa pangalan niya ang mga resibo ng irrigation fees. Pero mahigit 10 taon na pong hindi dinedeclare ang income na ito sa tax returns. Ano po bang posibleng violations under the Tax Code at Anti-Graft and Corruption Practices Act? Pwede rin po ba niyang ilagay ito bilang cash on hand sa SALN kahit hindi niya idinedeklara ang income? May galit ito. May galit ito. Galit siya dito sa government official na ito. In short, siya nga daw kasi ang may-ari pero mukhang hindi naman niya nilalagay sa kanyang etchos. So baka mag-whistleblower to. Well, kung yung pong lupa ay nakapangalan dito sa public official, dapat ay nakadeklara yan sa kanyang SALN. Kung siya ay talagang isang public official. Correct. Meron po kasing mga akala natin ay public official pero hindi naman. Like what? Halimbawa, member ka lang ng isang board of regents ng isang school. Hindi ka naman dapat ma-classify na public official. At kaya, hindi ka naman dapat mag-submit ng SALN. Ganito muna, siguraduhin mo muna public official yung sinasabi mo, friend. Dapat yung kanyang posisyon ay classified na public office. Okay, dapat public office yung kanyang posisyon. Ngayon, pangalawa, dapat na ang lupa ay nasa pangalan niya.
Oo. At kung wala man sa pangalan niya, ay siya ang gumagamit. Example, meron ka bang Halimbawa, yung titulo nakapangalan sa tatay pa niya. O ito Pero siya ebidensya naman na. ang nagpapasaka. Pero sabi niya, may ebidensya siya na pangalan niya ang mga nasa resibo ng irrigation fees. Kaya nga. Kasama yan. Oo, talaga nag-research Galit na siya. Oo, Galit nag-research na siya. Oo. Nakuha na niya Hindi kaya yung mga... kalaban niya sa politika ito. Pwede. Possible. Oo, pwede. O kaya baka meron silang ano mo na, pinagkagalitan. Oo. Oo. Galit oo. Ngayon, yung pong mga resibo ng irrigation fees at kung ano pa mga gastos na binayaran doon sa Lupa. sa pagsasaka doon sa lupa, Mm. ebidensya po yan na siya ang namamahala Mhm. at siya ay kumikita. Yes. Hindi man tubo doon sa kita ay pwedeng bayad. Sweldo Oo. bilang Kaya manager. nga, oo. Bilang manager. Okay, so kinakailangan bang ideklara? Opo, nakalagay po sa batas na lahat po ng kinikita natin na taxable ay dapat nating ideklara At sa alam, ating income tax return. at alam dapat siya nung government official na sinasabi Yes, ninyo. opo. Not unless talaga gusto niyang itago. Ang tawag namin dyan ay meron siyang mixed incomes. Yung isa pong income niya ay yung kanyang gross compensation income from his salaries and benefits as a public official. Okay. At meron po siyang additional income Okay. from all these sources na walang kinalaman doon sa kanyang posisyon. Halimbawa, nagbi-business po siya, nagsasaka siya, nagko-consultancy siya sa iba pang government agency outside his office hours. Lahat po ng kinita na yon ay kinakailangan isama Okay. sa kanyang declaration of income sa kanyang income tax return. Question. Pag hindi po niya ito isinama, Anong mangyayari? ay nako, isusuplong niyo. Pwede. Kanino niya isusuplong? Ay sa BIR. BIR. So, assuming lang Mm. pero sa tingin ko yun din ang patumbok ng kanyang katanungan dito Kanino pa niya pwedeng sabihin na itong taong ito ay lumalabag ng ganyan, mismong opisyal pa ng gobyerno pagkatapos hindi pa naging truthful? Anong sangay ng gobyerno niya ngayon Sa BIR nga. Kasi Yun lang? ang mag-iimbestiga dyan, BIR. At BIR ang magpo-prosecute sa kanya the moment na patunayan ng BIR na hindi pala niya idinedeklara ng tama ang kanyang income. So, paano siya? Pwede ba yan maging ground sa matanggal siya sa posisyon? Doon po yes, pag na-convict siya. Pag na-convict siya? Pero yung salin niya, may sinabing salin. Yes. Titignan naman ninyo, kanino ba nakapangalan yung property? Kasi Yes. kung nasa pangalan niya, dapat ideklara niya. Pero kung nasa pangalan pa ng magulang niya, hindi pa kanya, hindi niya idedeklara. Pwede ba siyang suplong sa ombudsman? Pwede Tanong rin. lang, Pwede rin. Pwede rin. Oo, okay. Pwede rin. Eto, very short lang. Si Christian ng Makati, 29 years old. In mid-April, I got food poison po from a meal I ordered via online delivery platform from a Makati restaurant. I had severe diarrhea. Ano nangyari sa akin ito? And vomiting for days, spent 6 to 7K on treatment, and sent proof of my illness to both delivery app and the restaurant. The platform only offered a refund and connected me to the restaurant. The restaurant said they'd get back to me after viewing my case. But it's been over a month and I haven't heard anything. What can I do at this point? Are there legal steps I can take or any other way to hold them accountable for making me seriously sick? Opo. Kasi consumer, rin yan. It's a consumer problem. Kahit na nakain na Hindi. Nasa tiyan na Akin, tapos na Oo. Baka ka nasa CR na Oo nga, tapos na Tapos na. Mm-mm. Okay. O ngayon, paano ngayon niya patutunayan? Tanda mo, hindi po pwedeng panagutin ang isang tao kung hindi naman niya kasalanan yung inirereklamo. So, kinakailangan na sana nagkaroon siya ng ebidensya na yung kinain nga niya na in-order niya sa restaurant ang nagdulot sa kanya ng
diarrhea niya. Example, yung kanyang resibo. Ay, hindi yun. Yung hospital Hindi, the next day. yung resibo kasi, ano lang yun. Ebidensya na siya'y na ospital at siya'y nagbayad. Okay. Ang ebidensya na ang talagang dahilan ng diarrhea niya ay yung pagkain. Example, kung 4 silang kumain ng pagkain, siya lang ang na-ospital, ay doon pa lang. Kakaduda na yung... Di ba? Pero kung 4 silang kumain, 4 silang lahat na na-ospital, ay medyo mabigat-bigat na. Paano kung siya lang talagang mag-isa sa kondo? Samantalang siya lang ang kumain. Siya lang ang kumain. Yan. Ako, patutunayan pa niya. Kailan ho ninyo kinain? Kasi ho, kung 10 oras nang na-deliver at saka nyo kinain, ay talaga hong dapat ay naisip nyo na masisira na. So dapat may mga common sense issues pa yan. Ako, hindi ho ganun kadali yan. Oo, totoo. Yun nga, nagbukas ka ng dilata na pagkain nakakita ka ng pako sa loob Malaki. Ang hirap i-prove, no? Napakahirap. Naku, hindi ko kaya nilagay lang ninyo pako. Oo. Paano naman ho? Ayan. Pero ang sa tingin ko, my friend, dapat kung gabi at the next day ka na ospital, makikita naman yung record ng ospital kung ano yung mga kinain mo, di ba? At saka malamang medical report din ng ospital. Ano sa tingin mo, di ba? Yes, una, dapat may finding yung ospital kung ano ba ang naging cause ng food poisoning. Correct. Kasi kung yung food poisoning ay hindi naman nanggaling sa sirang pagkain, ay sandali po. Iba po yung nakapoison po sa inyo Alam mo, hot horny, ano nangyari sa akin yan? few months ago, ha? Ngayon, isipin mo na lang. Alam ko kaagad ko ano kinain ko. Hindi, ganito naman. Ay, at least papayat ako. Papayat ako. Ay, ganun ba yun? Yung iba nga para may mga yayat, gusto nang uminom ng panis na gatas Para mga yayat. Magkakadayariya ka na sa Nako, ewan ko sa inyo mag-exercise na lang kasi kayo tuwing umaga. Anyway, wala na tayong oras, di ba? Ang saya talaga ng kwentuhan pag tayo ay magkakasama. Kung kayo po may mga katanungan, i-reserve niyo yan sa susunod nating episode, ha? Anyway, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin. But for now, bye-bye muna. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danny Con po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye!